Inanunsyo ni Father Lesores ang special na palabas na gaganapin sa loob ng simbahan, kaya pinatawag niya ang mga bata sa Meteor City at binigyan niya ang mga ito ng mga candy at kaunting pagkain. Kasama ni Father Lesores sa pagbibigay nito ay ang batang Crollo. Sa kabila ng kahirapan sa Meteor City, makikita na maayos at maganda ang pagkakagawa ng simbahan. Gumagamit din ito ng simbolo ng krus katulad ng relihiyon ng Katolisismo ng ating mundo. Habang pinapamahagi ang mga candy, sumulpot ang takaw-gulo na si Uvogin sa likod ni Crollo at sinabi nito na nabalitaan niyang ginagamit ni Crollo ang kanyang mga videotape. Kaya, nasasabik na si Uvogin na matapos ang palabas upang masolo niya si Crollo. Dumating din sa simbahan sila Finks at Phaeton. Nilapitan ng mga ito si Crollo at sinabing maglaro sila ng soccer kapag nabuhay ito sa gagawin sa kanya ni Uvo mamaya. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga bata sa Meteor City ay payat o di kaya ay panda kagaya ni Crollo. Nagpapakita ito ng hirap ng pamumuhay sa syudad na walang maayos na sistema. Habang tinatakot ng mga ito ang kaawa-awang si Crollo, sumulpot bigla si Sarah sa daladala ang mga candy at humingi ito ng tulong kanila Finks na ipamahagi ang mga candy sa iba pang bata. Magagalit sana ang batang lalaki dahil sa pag-uutos sa kanya ni Sarasa, pero noong makita na nakatingin si Father Lesores ay kinuha niya din ang mga candy at ipinamahagi sa mga bata. Nag-thumbs up si Sarasa kay Crollo. Sinabi nito na may mabuting puso talaga si Finks at wag nang mag-alala si Crollo dahil sunod naman niyang papaamuhin si Uvogin. Kahit noong tumanda na si Finks, makikita natin na kahit mainitan ng ulo niya, hindi siya masyadong brutal o malupit sa mga bata. Halimbawa dyan sila Gon at Killua, pati na rin sa bagong miyembro ng Phantom Troop na si Caloto. Sinabi ni Sheila na si Crollo ang little brother nila at si Sarasa naman ang kanilang bunso. Pero handa itong protektahan ng kanyang kuya. Medyo nahiya si Crollo, kaya sinabi ni Pakunoda na ayos lamang iyon dahil normal lamang ito. Sinabi ni Paku na alam niyang palaging nagpupunta si Crollo sa simbahan upang magdala ng bulaklak para sa mga puntod. Nagustuhan niya ang pag-uugaling ito ni Crollo. Pinasalamatan ng bata si Paku dahil sa mga sinabi nito tungkol sa kanya. Inayos din ni Father Lesores ang projector sa auditorium para magamit nila ito sa palabas. Inutusan na din ng pare ang lahat ng bata na maupo at hintayin ang pag-uumpisa. Nang maayos na ang lahat, dumilim na sa loob ng malaking silid at namangha ang mga bata nang makita ang power cleaners. Ang pagkatuwang ito ay nasamahan ng pagkamangha dahil ang dialogo ng palabas ay gumagamit ng kanilang lengguwahe, kaya napagtanto nila na mayroong nagdub sa linya ng mga karakter. Sa nakaraang kabanata, nakita natin na sila Crollo, Pakunoda, Sheila at Sarasa ang nagboses sa mga ito. Tuwang-tuwa ang mga batang manonood habang sila Shalnark at Franklin naman ay nalaman agad na sila Crollo at Pakunoda ang nagboboses sa ilan sa mga karakter. Habang nanonood ang mga bata, pinapanood din sila nila Crollo at sinabi nito na masaya siyang nagustuhan ng mga manonood ang kanilang ginagawa. Pinasalamatan naman ni Crollo ang tatlong babaeng kaibigan dahil sa galing nila sa pagdadub, pero ang papuring ito ay ibinalik ni Pakunoda kay Crollo dahil ang bata ang nagboses sa lahat ng mga lalaking karakter pero nabigyan niya ang mga ito ng iba't ibang boses. Nangangahulugan nito na simula pa lamang bata, magaling nang umarte si Crollo. Sa gitna ng kasiyahan, biglang tumigil ang video at nawala din ang sounds ng palabas, kaya medyo nadismaya ang mga bata. Agad na tinanong ni Crollo si Father Lesores kung anong naging problema. Sinabi sa kanya ng matanda na nagkandabuhol-buhol na ang film ng videotape. Pwede nilang putulin ng sirang parte pero medyo matatagalan si Father Lesores sa pag-aayos nito. Ang pagkabuhol ng film strip sa mga VHS ay madalas talagang nangyayari. Maiintindihan nito ng mga nakaabot nito noon. Dahil sa tagal ng pag-aayos ng videotape, sumigaw si Uvogin at tinanong kung meron pa bang may papalabas si Crollo. Dulot ng kanyang ingay, sinipa siya ng kasamang si Machi para patahimikin. Lumabas si Crollo mula sa backstage, dala-dala ang isang microphone. Pinagaan nito ang mood ng mga manonood sa pagkasabi na nagpunta lamang siya sa banyo dahil naparami ang kain niya kanina. Habang nagpapaliwanag, ginamit niya ang boses ng yellow cleaner. Pagkatapos ay nila red, green at blue. Nagpapalit-palit siya ng boses para libangin ng mga batang manonood. Isang talentong hinangaan ng lahat sapagkat hindi sila makapaniwalang halos kaedad lamang nila ang gumagawa ng mga boses. Maging si Uvogin ay namangha sa ginawa ni Crollo. Ang paggamit ng kulay bilang pangalan ng bawat power cleaners ay direktang hinango ni Togashi sa Power Rangers, pero ang hitsura ng mga karakter ng palabas ay parang kapareho ng nasa Voltes 5. Gulat na gulat ang mga manonood sa galing ni Crollo pero pinatigil ng bata ang kanilang mga reaksyon sapagkat sinimulan niya ang isang countdown para ipagpatuloy ang palabas. Naayos ni Father Lesores ang videotape pero hindi na ang mga boses na nirecord nila Crollo. Dulot nito, nagdub ng live si Crollo at ang tatlo niyang kaibigan.
Nasa eksena na sila kung saan lumabas ang halimaw na nagngangalang Graphino. Dahil isa itong nakakatakot na kalaban, ipinarinig ni Chrollo sa lahat ang nakakapanindig balahibo niyang boses. Nagdulot para matakot ang mga bata. Noong dumating naman ang palabas sa eksena kung saan nagsasalita ang mga bida, ginamit ni Chrollo ang kanyang kalmadong boses, kaya lalong bumilib sa kanya ang lahat. Isa sa mga batang humanga sa galing ni Chrollo ay mayroong mahabang buhok at bilugang mata. Walang duda na ito ay ang batang Nobunaga. Ipinagpatuloy nila Chrollo ang pagboboses ng mga karakter hanggang sa ginamit na ng power cleaners ang kanilang atake na tinatawag na clean sweep upang talunin ng kanilang mga kalaban. Labis na nasiyahan ng mga bata sa nasaksihan. Napapalakpak ang mga ito, napatayo sa tuwa at ginaya pa ang mga posing ng karakter sa palabas. Maging si Father Lesores ay bumilib kay Chrollo kaya kinamayan niya ang bata at tinapik ang ulo para batiin. Si Father Lesores ay lubang humahanga sa talento at talino ni Chrollo. Plano nilang iharap ang bata sa mga elders para malaman nila kung anong maitutulong ni Chrollo sa mga problema ng Meteor City. Pero hindi na ipinakita kung ginawa pa ba ito ni Father Lesores. Nang matapos ang pagtatanghal, umuwi na sila Chrollo at ang kanyang mga kaibigan. Nakita na mga ito sila Uvogin, Machi, Finks at Phaeton na naghihintay sa gitna ng daan. Sinabi ni Franklin na hindi kailangan ni Chrollo harapin ang mga ito. Pero sinagot siya ng bata sa pagkasabi na siya ang nagdala sa kanila sa sitwasyong ito dahil siya ang kumuha ng videotape. Makikita ulit dito ang pagiging mabuting pinuno ni Chrollo. Handa siyang akuin ang pagkakamali ng lahat at tanggapin ang kaparusahang kaakibat nito. Lalapit na sana si Chrollo pero inunahan siya ni Sarasa. Pumunta ito sa gitna ng dalawang grupo ng mga bata at pagkatapos ay sinigawan si Chrollo sa pagkasabing excited na siya sa susunod na palabas at hindi talaga siya masama sa lahat. Nagtaka si Chrollo at Uvogin sa sinabi ni Sarasa. Kaya humarap naman ang batang babae kay Uvogin at masayang sinabi na dinadab niya lamang ang mga gustong sabihin ni Uvogin. Napangiti ang lahat sa ginawa ni Sarasa. Si Sarasa ang masasabi nating bumuo ng grupo. Siya ang nagparating kadala Finks at Phaeton na welcome sila sa grupo at si Sarasa din ang nagkumbinsi kay Uvogin na ipakita ang tinatago nitong kabutihan. Sa madaling salita, utang na loob ng Phantom Troop kay Sarasa ang kanilang pagkabuo. Tinanong ni Uvo si Chrollo kung marami pa bang episodes ang videotape. Kinumpirma ito ng bata at sinabi niya na meron pang halos 8 episodes. Tinanong naman ni Uvo kung maaaring siya ang gumanap na halimaw sa susunod. Medyo nagulat si Chrollo. Bago siya makasagot, isa-isang nagpahayag ang iba pang mga bata ng karakter na gusto nila i-dub. Sinabi ni Uvogin na ang pagtatanghal na pinangunahan ni Chrollo ay tumama kay Uvogin ng sobra, mas malakas sa kahit na anong suntok na sinalo niya. Natuwa si Chrollo sa narinig at nakipagkamay siya kay Uvogin. Sa tagpong ito, nag-umpisa ang matinding respeto ni Uvo kay Chrollo at nanatili hanggang sa kanilang paglaki. Kahit si Uvogin ang kinikilalang pinakamalakas sa kanilang grupo pagdating sa pisikal na kakayahan. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, makikita ang grupo na nagtatanghal sa simbahan, nagsusulat ng script para sa kanilang mga karakter at gumagawa ng props para gamitin sa palabas. Nakakabilib na kahit walang maayos na pamumuhay sa Meteor City, lahat ng miyembro ng Phantom Troop ay marunong sumulat at magbasa. Matapos ang madaming pagtatanghal, umisip na ang mga bata ng pangalan para sa kanilang grupo. Sinabi ni Pakunoda na pwede nilang tawagin ang kanilang grupo bilang troop. Nagtaka dito si Chrollo sapagkat ang troop ay kadalasang binubuo ng libo-libong miyembro. Pero mukhang nagustuhan ni Uvo ang pangalan sapagkat sinabi niya na ayos lamang iyon. Dahil bawat isa sa kanila ay may katumbas na daan-daang miyembro. Napagdesisyon na ng grupo na troop ang itatawag sa kanilang samahan at mag-iisip na lamang sila ng pwedeng idagdag na salita kasama ang napiling pangalan. Ang sinabing ito ni Uvogin ay napatunayan noong sila lumaki sapagkat bawat isa sa kanila ay kayang tumapos ng daan-daang tao dahil sa kanilang pambihirang lakas. Matapos ang madaming pagtatanghal ng grupo, malapit na silang maubusan ng episodes na pwedeng maipalabas kaya nirekomenda ni Nobunaga na maaaring magsulat na lamang si Chrollo ng script at umarte na lamang sila na parang isang play. Medyo hindi sumang-ayon dito si Chrollo sapagkat mas matrabaho ang paggawa ng mga eksena at costume kaysa sa pagdadub. Sinabi ni Chrollo na pag-iisipan niya kung ano ang kanilang gagawin habang tinatapos nila ang 3 pang episodes na meron sila. Si Chrollo ay magaling sa pagpaplano. Ito ang isa sa mga kakayahang ginamit niya para manakawan ng auction at para matalo si Hisoka. Pero sa mga pagkakataong natatapos nila Chrollo ang mission ayon sa kanyang plano, kasabay din ito ang pagkalagas ng kanilang mga miyembro. Tinanong ni Uvogin si Chrollo kung pwede ba sila magpalaro mamaya tungkol sa kung ano ang maaaring sunod na mangyari sa Power Cleaners.
Narinig ito ni Sarasa at sinabi nitong sobrang sipag ni Uvogin pagdating sa kanilang ginagawa. Sumagot naman ang batang lalaki sa pagkasabi na gusto niyang maabot ang kanyang pangarap kaya siya ganito. Tinanong ni Krolo kung anong pangarap ng kaibigan, kaya nilahad ni Uvogin na gusto niyang libutin ang mundo at makilala bilang sikat na kontrabida. Ang pangarap na ito ni Uvogin ay nangyari at kanilang naabot sa kanilang pagtanda dahil sa paggawa nila ng iba't ibang krimen. Lumipas muli ang ilang araw at malapit nang maubos ang episodes na pwedeng ipalabas ng mga bata. Kaya nagsasalitan sila sa paghahanap ng videotape sa mga tambak ng basura sa Meteor City. Isang araw, hindi nakadalo si Sarasa sa kanilang practice. Hinanap siya ni Krolo pero sinabi ni Finks na umalis ang batang babae dahil siya ang nakatalaga ngayong araw sa paghahanap ng videotape. Sinigurado naman ni Shalnark na ayos lamang si Sarasa dahil maghahanap lamang naman ng bata ng videotape malapit sa mga kabahayan. Nag-aalala si Krolo sapagkat sinabi sa kanya ni Father Lesores ang pagpasok ng mga mafia sa kanilang lungsod para mambiktima ng mga bata. Ipinakita sa sunod na pahina si Sarasa na masayang naglalakad sa gitna ng mga tambak ng basura. Sinabi niya na gusto niyang gulatin ang kanyang mga kaibigan kapag nakahanap siya ng bagong videotape at maghahanap siya ng mga kopya ng power cleaner sa tambakan malapit sa Uga Forest. Lingid sa kaalaman ng bata, may nagbabadyang panganib malapit sa kanya sapagkat ang mga taong nandudukot ng bata ay nasa Meteor City. Nakakuha na ng 3 bata ang mga ito. Sinabi ng isa sa kanila na masyado nang maingat ang mga residente ng Meteor City. Buti na lamang at natapos na ang kanilang kota. Ganun pa man, naisip ng mga lalaki na mas magiging masaya sila kung makakahanap pa sila ng isa pang bata. Sa eksenang ito, natapos ang chapter 396 ng Hunter x Hunter. Hindi pa kumpleto ang pangalan ng grupo nila Krolo. Sa susunod na chapter, malalaman nyo kung bakit Phantom Troop ang ipinangalan nila sa kanilang samahan at makikita nyo ang pagbabago ng kanilang mga layunin sa buhay mula sa pagiging inosenteng bata patungo sa pagiging nakamamatay na gagamba.